Let us open our Bible on Psalms 115, verse 1. Praise the Lord. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Yes. Bakit napaka-importante atin po itong mabigyan ng pagpupugay o consideration na kailangan hindi sa atin, hindi sa kanino paman, ang pagpupuri, ang pagbibigay ng kapurihan at kaluwalhatian. Bakit hindi sa kanino paman? At bakit sa Kanya lamang, sa Panginoong Diyos? Ito ba yung malaking issue na nangyari sa langit? Kasi yung mga nilalang niya doon, kasama ng mga anghel na pangunguluhan ni Lucifer, dito sila nag-fail. Dito sila nagkamali. At ayaw ng Diyos na maulit na naman sa tao. Gusto ng ating Panginoong Diyos, huwag tayong mag-fail. Katulad sa failure na nangyari doon sa langit. Kaya sinabi dito, not unto us, O Lord, not unto us, but unto your name, give glory. Doon sa pangalan mo magbigay ng kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, for thy mercy. Alam mo kung hindi lang sa mercy ng Diyos at ng Kanyang truth, walang nangyari, walang nagawa. Wala tayo dito, we never exist. We never have any privileges. We don't have that. Hindi tayo naging tao, hindi tayo nag-exist. Wala tayong privileges, wala tayong buhay, wala tayong mai-enjoy, wala. Pag sinabing wala, you are not living, neither you are existing. Wala. O di saan tayo magbibigay ng glory? Doon sa nagbuhay sa atin, doon sa naggawa sa atin for His mercy and for His truth. So wag nating i-fail ito. Let us not repeat the story that happened in heaven. Huwag nating ulitin yan. Kailangan tayo careful. Kasi dito sa Bible, ang dami nating mapag-aralan. Dahil hindi sila nagbigay ng glory sa Diyos. Tingnan mo, napahamak sila. Basahin natin itong isang ihimplo. Ito'y isang taong kinilala, ito'y isang taong matalino, ito'y isang taong pinagpala ng Diyos. Ito yung isang taong mataas ang katungkulan. Pero dahil meron siyang failure na nagawa, and it caused him to a sudden death. Basahin natin. Acts 12:21 hanggang 23. Praise the Lord. And upon a set date, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. As the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. See? Matindi. Isa itong shocking na matatawag nating event na nangyari. And it is being recorded in the Holy Scripture for our lesson. And that was Herod, the king, arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration unto them. And the people gave a shout, saying, It is the voice of a God and not of a man. So they give the honor, the glory, the praise to the man, sa tao. But all of a sudden, anong nangyari?
And immediately the angel of the Lord smote him. Bigla siyang pinatay. For what reason? For what cause? For what valid reason? And this reason, this is from from heaven decision or discretion na patayin siya. Anong reason? Anong dahilan? Alam mo anong dahilan? Isa lang yung dahilan. Because he gave not God the glory. Hindi siya nagbigay ng glory sa Diyos. And this is what happened to Lucifer. Hindi siya nagbigay ng glory sa Diyos. Inagaw niya yung glory that's supposed to be in God only. Inagaw niya. Tingnan mo, napahamak si Lucifer. Pati yung mga 1/3 of angels na hindi rin nagbigay ng glory sa Diyos, isinama, ipinahamak. Kung tutuusin natin, tayo ng mga tao, kunti lang ba yung difference natin sa angel? Time will come, we shall be like angels. Time will come, we shall be spirits. Time will come, there will be no end. Comparing sa ating physical, existence. So meron lang kunting difference sa angel at sa atin. Kung ang mga angels binigyan ng isang privilege na makanahan sa kaharian niya doon sa forever, everlasting life, tayo, binigyan din tayo ng chance na makasama doon sa kanyang everlasting life. Ngayon, kung hindi tayo careful sa buhay natin, kung si Lucifer nagsimula sa kanya na hindi nagbigay ng glory sa Diyos, kung 1/3 of angels, ganon din, hindi rin nagbigay ng glory sa Diyos. Ganon din si Adam and Eve, hindi nagbigay ng glory sa Diyos. Ganon din ang mga tao sa panahon ni Noah, hindi nagbigay ng glory sa Diyos. Ganon din si Herod, hindi nagbigay ng glory sa Diyos. Papahamak ang lahat. Isasama tayo ng Diyos. Kung hindi tayo magbigay ng glory, isasama tayo kay Lucifer. Isasama tayo sa mga tao na hindi nagbigay ng glory sa Diyos. Immediately, he was eaten of worms. Hindi na hinintay ng 10 years. Kasi based on experience, ang tao, maubos yung flesh mo, buto na lang maiwan. 10 to 20 years yan. 10 years, may maiiwan pang kunti. Pero ito, immediate, kinain ng uod. Hindi na nakahintay. Patay siya instantly. Kaya sa buhay natin, we should always search the scriptures para sa ganon, hindi tayo magkulang ng wisdom ng Diyos. Kaya nga sinabi diyan, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. What is the main point? Anong main point ng Diyos? To teach our days. We have limited period of time to prepare. We have limited period of existence of our living dito sa mundong ito. Limited lang yan, numbered na yan eh. So kailangan tayo ng knowledge, kailangan tayo ng wisdom, kailangan tayo ng counsel. Kaya nga sinabi diyan, my people are destroyed for lack of knowledge. Where no counsel is, the people fall. Kaya nga sabi diyan, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Kasi diyan na sa word of God, all in, nandiyan na lahat. Ang mga lessons na binigay ng Diyos sa buhay natin, yung nangyari sa langit, it is being recorded. Nangyari sa mga old days, sa ancient time, kahit naman ang creation of the universe na hindi naabutan ni Moses, ni record yan. Ginamit lang si Moses. Pati yung mga parating
na mga future, ginamit lang si John the Divine. Hinayag yan ng Diyos for our benefits. Kaya napaka-importante talaga sa buhay natin. Kaya sinabi dito, ano ang nararapat gawin natin? Jeremiah 9:23. Praise the Lord. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Yan. Ito yung nangyari kay King Herod at kay Lucifer. He's supposed not to give glory to themselves. Hindi dapat sa kanila ang pagbibigay kaluwalhatian na kanilang ginawa sa sarili nilang pagka-nilalang ng Panginoong Diyos. Bawal yan. Sinabi dito, thus saith the Lord. This is an statement, this is a pronouncement of the God, the Creator of all. Wag, sabi doon, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches. Wala. Bakit? Kinunan mo ng karangalan at kapurihan yung totoo who made you, who caused you to be wise, who caused you to be strong, who caused you to be mighty. Oh. Dapat siya yung purihin. Kaya kung wala siya, wala kang wisdom. Kung wala siya, wala kang strength. Kung wala siya, wala kang lakas. Kung wala siya, wala kang riches. So anong dapat gawin? Basa, verse 24. Praise the Lord. But let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and the righteousness in the earth. For in these things the I delight, saith the Lord. Yes. Yung verse 23, pinagbabawal yun ng Diyos gawin ng tao at ng mga anghel. At ito namang 24, ito yung nararapat gagawin natin. But let him that glory in this. If you do some glorification, if you give some glory, saan natin gagawin yan? And understand it and know with me. You have to understand who is your creator. You have to understand. Without your creator, you never exist. You have to understand. Without the creator that gives you strength, you have no strength. Without the creator that giveth wisdom, you have no wisdom. Yeah, you have to understand that. You have to know that. And know me. Dapat intindihin niya at alamin niya ako that I am the Lord which exercise loving kindness. You have filled so much privileges because of His loving kindness. If it is not of His loving kindness, you don't have anything at all. Judgment and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Kung hindi ko yan ginawa sa inyo, na naging tao kayo, wala kayo. Kung hindi ko yan ginawa sa inyo to obtain wisdom, you don't have any wisdom. Kung hindi ko yan ginawa sa inyo to be strong, wala kayong strength. Kaya lahat ng wisdom, lahat ng wise man, lahat ng mighty man must give glory to Him. You must understand, you must know Him na nag-exercise ng lahat ng mga ito. Praise the Lord. Basahin pa natin ang to know God, to know Him. Revelation 14, verse 7. Praise the Lord. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea, and the foundations of waters. Yes. So this limited
time of our existence, we have to do what is appropriate to do to God. Ano yun? Ano ang rapat nating gagawin? Merong malaking tinig, saying with a loud voice, fear God, reverend God, consider God, acknowledge God, that without Him, you never exist. And give glory to Him. We are bound to give glory to Him. We are bound to give thanks to Him. We are bound to give honor to Him. For the hour of His judgment is come. Ang oras ng katulan niya darating. When you are already dead. When you are already transformed from corruptible to incorruptible. Darating yan. So with the span of that short moment, give glory unto God. Praise the Lord. Magbigay ka ng glory sa Panginoon Diyos. And worship Him. Sambahin mo siya who made heaven. Who made heaven. Sambahin mo siya who made the earth. Sambahin mo siya who made the sea. Sambahin mo siya who made the fountains of waters. Sambahin mo siya na gumawa sa iyo. Oh. Ano itong heaven? Huwag mong sabihin, you are not partaker of heavenly body. He made your spirit or your soul. That is heavenly. Amen? Huwag mong sabihin, you are not partaker of the earthly body. He made the earth and your body is earthy, so therefore He made you. See, don't tell me, wala kang asin sa katawan mo. Tingnan mo yung tao na kulang lang ng, sodium. Si Brad Bernard, nag-iwas ng mga maalat kasi iniwasan niya yung kidney niya na masira. Sa sobra niyang kain na walang asin, nag-faint pa siya. Pag-check ngayon sa laboratory ng kanyang blood, lacking of sodium. Yung dagat, sodium man yan. Yung katawan mo, mayroon man yung dagat. May sodium yan. Praise the Lord. And the fountains of water. Yung katawan natin, ilang percentage ang water dyan? Malaking percentage. Kaya ang tao, pag na-dehydrate ka, malaking percentage na hindi ka natatagal. Pag hindi mo yan nalagyan ng replacement ng tubig. Siya yun. Siya yung maker natin. Siya yung ating bigyan ng glory at saka honor. Kasi pag mag-judge ang Diyos, darating ang panahon, those who honored Him, those who glorified Him, will be also glorified by Him. Those who honored Him shall be honored also by Him. Those who give glory unto Him shall be glorified also by Him. Yun ang napaka-importante. So, therefore, ano pang tingin natin sa Diyos? Meron ba tayong pwedeng ibato sa Diyos na siya'y masama? Meron ba tayong i-charge sa Diyos na unfaithfulness? Meron ba tayong isipin na ang Diyos may mga ginagawa na kalokohan? Para sa ganun, alanganin tayo mag-render sa Kanya ng 100% of glory? Dapat maintindihan natin ano talagang katangian ng Diyos. Para wala ka ng doubt. Praise the Lord. Basa. Deuteronomy 32 verse 4. Praise the Lord. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is He. Yes. Siya yung bato. The strong foundation which the gates of hell shall not prevail against you. His work is perfect. Wala kang pwedeng ipula sa Diyos o isaway sa Diyos na meron siyang imperfection. Wala. Perfect siya. For all His ways are judgment. Hindi ka pwede na ano yung nangyari sa mga tao sa sanglibutang ito, isisi mo sa Diyos. No.
Lahat yan na nangyari sa mga tao, yung mga napahamak, yung nangaligtas, hindi ka pwede magsabi nga unfair ang Diyos. Hindi ka pwede magsabi na ang Diyos is unjust. Hindi. Dinadaan niya yan sa judgment. Lahat ng kanyang ways are done in judgment. Kaya lahat ng tinatanggap ng mga tao sa mundong ito, natatanggapin mo galing sa Diyos. That is your choice. It is you who choose. Na yan ang, hindi kasi naniwala sa Diyos. Hindi kasi nakapagbigay glory sa Diyos. Hindi kasi kinilala ang Diyos. Kaya importante. Alam mo yung mga anak na lumaki, tapos hindi na nagisnan lumaki, wala na yung parents nila. Maybe bata pa sila, namatay yung papa. Pagkatapos yung mama naman nag-asawa ng iba. Tapos ikaw na anak, di ba hindi mawala sa isip mo, hanapin yung mama mo. Kasi mama mo yan eh. O tayo, created tayo ng someone who created us, which is no other than but God. Wala ka bang isip na kilalanin mo ang Diyos? Wala ka bang isip hanapin ang Diyos? Wala ka bang isip to be grateful unto God? Wala ka bang isip why God made you? How God made you? What is your existence? The flesh and the spirit? O di, importante masyado. It is our duty to know our Creator. Praise the Lord. Napaka-importante niyan. Basa 1 Chronicles 16:28 hanggang 29. Praise the Lord. Give unto the Lord, ye kindreds of the people. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering and come before him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Yes, magbigay sa Panginoon. Kayo ng mga tao, magbigay ng kaluwalhatian at lakas at kalakasan. Magbigay sa Panginoon ng kaluwalhatian. Nararapat sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng offering. Pumarito kayo sa Kanya. Sambahin niyo ang Panginoon in the beauty of holiness. Alam mo, pag sinamba mo ang Diyos in the beauty of holiness, that is how you make your worship to God acceptable, reasonable, pleasurable, and approved by Him in the beauty of holiness. And where can you get that beauty? Dito sa Diyos. Meaning to say, you make yourself attached with God. You make yourself with Him. You are not apart from God. You are attached with God, so His glory can be seen unto you. His holiness shall be transmitted unto you. And if you worship God in the beauty of holiness, you are perfectly obedient to His words. Makikita sa iyo ang holiness because the holy word of God, kinikip mo yan, ino-obey mo yan. So as you worship God with all your obedience, you are worshiping God in the beauty of holiness. Praise the Lord. Napaka-importante po. At saka ang Diyos hindi nagpi-fail. Hindi mo pwedeng sabihin, oh, there are so much dead already. How can God one by one judge them accordingly, orderly? Oh, there are so much already populations. How can God judge them individually? No, hindi nagkakamali ang Diyos. Basahin natin. Isaiah 40 verse 26. Praise the Lord. Lift up your eyes on high, and behold, who has created these things, that bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might. For that he is strong in power, not one faileth. Imagine, this is how being described about him. Lift up your eyes on high. Behold who hath created these things. Tumingin ka doon sa kataas-taasan. Sino ang naggawa ng lahat na ito? Then bear in your mind, sino?
that bringeth out their host by number. Nilalabas niya ang mga napakarami na mga host, hukbo. He calleth them all by names. He identified them. He can call them one by one according to their names. By the greatness of His might, for that He is strong in power, not one faileth. Hindi pwede, walang makapagsisi sa Diyos, walang makapag-charge sa Diyos, walang makapag-blame sa Diyos. His work is perfect. None that faileth. Praise the Lord. So, sa pagkilala mo sa Kanya, so wala ka ng doubt sa buhay mo to offer everything of your being. And that is what is necessary for us to do, to give glory and honor to God 100%. Sigurado yan, hindi ka magkakamali sa buhay mo. Anong napansin natin sa mga any private, public officials that are being elected by election? After they are being chosen by the constituents or members of the party, after they are being elected and officially proclaimed, ano ang next move nila? Di ba mag-swear sila? Di ba manumpa sila? Ano yung panumpaan nila? To do their duty as they are being elected to their office. Tayo, shall we not swear? Na-recognize na natin yung ating Creator. Na-recognize na natin to whom we give glory. Na-recognize na natin to whom we give honor. Dapat din tayo mag-swear sa Kanya. Lord, I will be obeying you all the way, all the time. I will keep your will. I will do your will. I will love you with all my heart. Dapat mag-swear tayo. Because that is a commitment. Praise the Lord. And that is how we make our thought and our mind the appropriate way to show to our Creator after knowing Him. Kaya anong sinabi dyan? Revelation 10, verse 6. Praise the Lord. And swear by Him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Yes. Kailangan gawin natin ito while there is time. Praise the Lord. Because time will come, wala nang time to do it. A failure doing so is a failure to your being. If it is a failure, you will suffer shame. You will suffer, we could say, the consequence. Narinig ko yung testimony ni Brother Jai, yung anak ni Pastor Jong na seaman. Yung nag-take siya ng board exam sa kanyang profession as nautical, nag-review siya sa Manila. After siya nag-review, for a short waiting of period, nag-take siya ng board exam. Karamihan ng kasamahan niya, bumili ng sagot sa exam buying. Kasi gusto nilang ma-sure yung kanilang pagpasa. Kasi yung nagbibenta noon, doon din sa loob ng nagbibigay ng exam, ng board exam. Parang racket nila ba, negosyo nila, na para makapira sila, bilhin nyo ang answer. Malian nyo lang ng isa, dalawa, tatlo, pasado kayo. Di corruption yun. Bilihan sila ngayon. Bili, bahala. O mo isipin nyo, magkano mahal. Mabawi mo rin yan pag makasakay ka na. Ito si Jai. Never siya bumili. Along the way going to the site saan ang board exam, doon siya sa LRT nagsakay. Study siya ng study.
Pray ng pray, pray ng pray, pray ng pray. Yung parents naman, pray ng pray, pray ng pray. Pagdating ngayon ng board exam, natunugan man ni Duterte na may corruption dyan sa ganong klaseng sistema na binibintay yung sagot. Nag-utos bigla si Duterte. I-rumble ang questionnaire. Huwag yung, ano yung setup. I-rumble niya yan. Kasi minatunugan akong nagbebenta ng answer. I-rumble niya yan. Yung mga nagbayad, masaya. Isip nila 100% pasado. Easy lang. Yung answer na binigay sa kanila, yun lang nila. Panatag sila. Tapos kung magkwentuhan, pasado na ako. Minalian ko lang ng isa. Ako rin, pasado na ako. Pero yung mga nagbayad, ito si JJ, hindi nagbayad. Pray, study, pray, study. So kung ano yung questionnaire doon, yung inistudihan niya, according sa kanyang testimony, yun ang lumabas. Praise the Lord. Handa siya yun ang lumabas. Pag-result niya yun. Sa lahat ng grupo nila, sa batch niya, siya lang ang nakapasa. Tinawag siya ng yung nagpa-exam. Anong ginawa mo? Alam mo, sabi niya, nag-pray ako kay Jesus at nag-study ako. Binigyan niya ako ng wisdom. Amen? Praise the Lord. Kaya ganun sa buhay natin. You cannot cheat God. Hindi mo pwedeng ma-cheat ang Diyos. Kailangan i-render natin yung talagang honor and glory and worship God in the beauty of holiness. Kasi hindi nagkakamali ang Diyos. Walang failure sa Kanya. Pag mali yung ginawa mo, yung na-preach doon sa house blessing ni Pastor Jong, hindi ko alam, marami pa lang mga bisita doon na dating nagpipersecute sa kanila. Dating humahamak sa kanila. Dating nagkukutya sa kanila, mga kapitbahay at mga relatives. So nag-testimony ngayon si Pastor Jong nung tapos ng event, nag-one-on-one kami. Alam mo ba, Pastor, yung mga bisita kahapon, marami doon mga persecutors ko yun. Grabe yung pag-gano nila sa amin, sa paglilingkod namin kay Jesus. Yung pagbago ng buhay ko, hindi nila na-appreciate. O bakit nag-attend sila? Paano? Nakita nila yung bahay ko malaki. Paano meron na akong sasakyan? Ang tao tumitingin sa material. Tsaka sila maniniwala sa iyo. Tsaka sila mag-respect sa iyo. Karnal kasi ang mga tao. Ginawa na lang ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi ko sa preaching, bunga ito ng obedience ng mag-asawa. Nangyari ito. Kahit wala silang negosyo, full-timer sila. Pero nakatayo sila ng multimillion na parsonage. Nakasasakyan sila. Ayun, narinig nila lahat. At ito ay para sa inyo rin kung mag-obey kayo sa Diyos. Lahat para sa, ang promise ng Diyos para sa lahat. Tina-challenge sila. Obey God. Praise the Lord. Kaya napaka-dakila ng Diyos. Amen? Siya yung gagawa. Kaya wala na tayong ibang sambahin, paglingkuran ng buong puso. Last verse, pakibasa. Revelation 4:11. Praise the Lord. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Praise the Lord. Yes. Thou art worthy. Sino? Siya lang. To receive glory from us, honor from us, and power from us. Tayo ang mag-render ng glory, honor, and power sa Kanya. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Wala nang iba. Kaya nung tiningnan ko yung bahay ni Pastor Jong, ay, ganda. Kung ano yung mga modern house na aesthetic, ganun.
Hindi ka maka-imagine na itong servant of God na ito, ganito ang tayo. Tapos yung mga persecutor niya, magpunta kami sa second floor, hanggang ngayon, hindi pa napinisingan yung mga bahay nila. Hollow blocks pa lang, bare pa lang. Tapos yung bubong nila, wala, hindi na bago. Now, kung i-spiritual mo yan, kung hindi ka mag-give ng glory and honor, hindi ka makapasok sa langit, masahol yung iyong kalagayan. Billion, quadrillion, quintillion years, hindi ka makapag-expect na malapit ka nang makakuha dyan sa impyerno. Malayo. Walang hanggan yan eh. Kaya napaka-importante yung message kanina, there should be time no longer. Darating ang panahon. Kaya habang may panahon pa, keep glory and honor to God. Amen? Diyan talaga natin ibigay sa Kanya. Huwag sa sarili natin. Kaya isa itong malaking aral sa ating buhay na laging pinapalaala ng Diyos sa atin. Kaya nag-testimony man sila. Wala na silang tinuturo si Jesus ang nag-fulfill. Tapos tinestimony ng mama at papa sa aming fellowship, gaano kahirap yung buhay nila sa panimulain. Pero ngayon, gaano ka-bless ang buhay nila. Praise the Lord. Bakit? Walang shortcut eh. Hindi pwede, bless ka ngayon tapos wala kang dinaanan na suffering, wala kang dinaan ng patience, wala kang dinaan ng obedience. Bunga lang ito sa iyong suffering, patience, and obedience. Tanggapin mo. Kasi replika yan. Pagdating ng panahon sa spiritual, super higit pa dyan ang blessing ng Diyos sa buhay natin. Kaya masarap magbigay ng glory sa Diyos. Siya lang talaga ang parangalan natin. Kaya kung wala siya, wala tayong magagawa. Amen? Praise the Lord. Kaya yung mga nakakalimot na mga anak natin, paalaala natin sila. Anak, yung buhay natin parang spider's web lang. Pag yan ay putuli ng Diyos, wala ka na sa mundong ito. Kaya habang nabubuhay kayo, luwalhatiin ninyo ang Diyos. Huwag kayo magmataas sa sarili ninyo. Pagputulin yung blessing ng Diyos sa buhay, patay ka pa sa physical, patay ka pa sa spiritual. Kaya i-remind natin ang dapat i-remind. Kaya sa buhay natin, be strong in the Lord para hindi tayo tuksuin ng ating kaaway. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.